Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi, kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo na di nag-aatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa panahon tayo ngayon ng synodality. Ang ibig sabihin ng synodality ay sama-sama sa daan. Ganyan ang simbahan mula pa noong simula. Ang desisyon ay nanggagaling sa sama-samang pagpupulong at sama-sama din ang lahat sa pagpapatupad ng mga programa ng simbahan. Bahagi ng synodality ay ang pakikinig sa mga tao at sa mga pangyayari kasi tayo ay naniniwala na patuloy na kumikilos ang banal na Espiritu sa ating panahon. Dapat nating damahin kung saan niya tayo dinadala. Nagkaroon ng problema sa simbahan sa Antioquia, sa Syria noong panahon ni Bernabe at Pablo. Doon tinatanggap nila ang mga hentil sa kanilang simbahan. Hindi na kailangan pang magpatuli sila at maging Hudyo. Sapat na maniwala sila kay Hesukristo upang maging Kristiyano. May dumating na mga Kristiyano mula sa Jerusalem at hindi sila sumasang-ayon sa ganitong pananaw. Ang sabi nila, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Naging mainit ang usapan, kaya nagpasya sila na dalhin ang usaping ito sa mga apostol doon sa Jerusalem.
Pinadala si Pablo, si Bernabe at ilan pang kasama sa Jerusalem at doon ay inilahad ang problema. Pinag-usapan ito ng mga leader sa Jerusalem. Mahalagang usapin ito. Kung kailangan ang pagtutuli bago mabinyagan, ibig sabihin kailangan munang maging Hudyo bago maging Kristiyano. Ito'y nangangahulugan na ang pagiging Kristiyano ay bahagi lang ng Judaismo. Pagkatapos ng matagal na pag-uusap at panalangin, nagpasya ang mga leader sa Jerusalem. Ang kanilang pasya ay pinadala nila sa pamagitan ng isang liham sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, Syria at Cilicia. Pinadala pa sina Barsabas at Silas upang ipaliwanag ang nilalaman ng sulat. Sinabi sa sulat na ito ng pasya ng mga leader sa Jerusalem ay siya ring pasya ng Espiritu Santo. Huwag silang bigyan ng ibang obligasyon sa kanilang pagsunod kay Kristo, itong mga hintil na gustong maging Kristiyano. Hindi na sila kailangan magpatuli o sumunod sa kaugalian ng mga Hudyo. Iwasan na lang nilang ilang mga bagay tulad ng huwag kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo at hayop na binigti at huwag makiapid. Ang desisyon sa Jerusalem ay nangangahulugan na hindi na kailangan magpatuli para maging Kristiyano. Iba ang pagiging Kristiyano sa pagiging Hudyo. Oo, tayo mga Kristiyano ay nakaugat sa relihiyon ng mga Hudyo. Ang Biblia natin ay ang Biblia nila ay ang ating lumang tipan. Pero ang mga ritual at kaugalian sa pagkain ng mga Hudyo ay wala ng bisa para sa atin. Nangako si Jesus sa kanyang mga alagad na ibibigay niya ang kanyang espiritu ng katotohanan upang dalhin tayo sa katotohanan. Ganyan ang nangyari noon at patuloy na nangyayari ngayon. Aktibo ang Espiritu na gumagabay sa simbahan. Kailangan na tayong makinig sa gabay ng Espiritu Santo upang hindi tayo malihis sa landas ng kaligtasan. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa ating pagsisikap na maabot siya. Pinupuri ka namin, Banal na Espiritu, sa iyong paggabay sa amin sa simbahan. Tinatanggap ka namin at susunod kami sa iyong daan. Huwag mo kaming hayaan na mawalay sa landas ng katotohanan. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.